Sinimulan na ring dinggin ang issue ng mga pagbaha sa Metro Manila sa Kamara. Para sa update magbabalita, live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, may pag-asa pa nga bang masolusyonan ang mga nararanasang pagbaha sa Kamaynilaan? Ayan ang naging focus ng pagdinig ng Committee on Metro Manila Development dito sa Kamara. Sinimula ng DPWH ang presentasyon nito para sa mga flood control initiatives ng ahensya. Una na dyan ang patuloy na improvement ng drainages at waterways sa Metro Manila at ang rehabilitasyon ng mga pumping stations. Ipinakita ng ahensya na mula 2022 hanggang 2025, mayroong 1,686 flood control projects sa buong Kamaynilaan. 450 sa mga ito ang nananatiling under construction, bunsod ng mabagal na issuance ng working permits, obstruction of utilities at issues sa right of ways. Inamin naman ni DPWH Assistant Regional Director Montrexis Tamayo na mayroon ngang naging kakulangan sa koordinasyon sa 141 flood control projects sa Quezon City LGU, pero personal na raw na nakausap ng ahensya si Mayor Joy Belmonte hinggil dito. Ibinida naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang plano nitong gawing water catchment facility ang 10 identified areas sa NCR. Isa na dyan ang golf course ng Camp Aguinaldo na kaya umanong mag-hold ng 36,000 cubic meters ng tubig. Kasama rin dyan ang Amoranto Stadium at baseball field ng Rizal Memorial Stadium na makatutulong sa pagbawas ng pagbaha sa kalapit na mga lugar nito. Cheryl, kasama nga sa objective ng komite ng Metro Manila Development Committee ang pagkakaroon ng synchronized drainage at flood control master plan sa buong Kamaynilaan. At ayon nga sa DPWH ay nagsimula na raw ang feasibility study nito at na-identify na ang mga lugar na kailangan na makapag-ugnayan ang ahensya nga nito. Pero ayon na paglilinaw naman ng DPWH na wala raw proyekto na masasayang para sa mga gumugulong, mga nabuo na at syempre mga nakapropose o na budgetan na para wala raw masayang sa mga ito. Paalala pa ng mga ahensya, mahalaga ang kooperasyon at coordination ng lahat ng LGU upang maisakatuparan ang proyektong ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.